Hello, good afternoon, good morning, and good evening. Sana sulok tayo ng daigdig. Itong pag-usapan natin ay related sa mission ng Filipino Guerrilla Forces. Ito ay connected Guerrilla Forces na ito sa main task natin sa bansang Pilipinas. Itong ipa-plug ko ngayon. Na kung saan ito yung dito ako galit na pag umasta, akala mo silang matino, akala mo sila mababait, yung pala mamamatay tao, yun pala isa ring kurap na organisasyon. Ito kasi ito yung mga tao ko sa grupo na ito yung mga plastic na tao. Plastic. Bakit plastic? Mamaya i-discuss natin bakit napaka-plastic nito. Ito rin yung sinasabi ko na yung estilo nila ay yun yung ginaya ko o ginaya natin, gagayahin natin. But we are a pro-government, a pro-people. At itong kabila naman, they are anti-government in anti-people. Kalaban lang gobyerno, kalaban rin lang taong bayan, na kaya ko natawag na plastic. So, bago ko ipagpaliwanag ang katotohanan na sinasabi ko, pakinggan na lang natin muna ang mga comment ng isang magiting na Pilipino. Pakinggan natin. Ayun mga kababayan ko, natatawa tayo dito kay Franz Castro na dati nating kasamahan sa Party Movers ng Pilipinas. Dati dating kasamahan. May lakas ng loob na manawagan na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Gayong siya naman po ay mayroong kaso sa ating bansa. Ang kapal po ng mukha, itong ni Franz Castro na dati po nating kasamahan. Ang kapal. Ayun mga kababayan ko, natatawa tayo dito kay Franz Castro na dati natin kasamahan sa Party Movers ng Pilipinas. At siya pa yung may lakas ng loob na manawagan na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Gayong siya naman po ay mayroong kaso sa ating bansa. Ang kapal po ng mukha, itong ni Franz Castro na dati po natin kasamahan. Ang kapal. Okay? So babasahin ko ang nakasulat dito. Terorista at kriminal, convicted kidnapping and abuse and child abuse Franz Castro, congressman, na nananawagan sa pagka-impeach ni Inday Sara na siya naman isang kriminal. Ito yung nakakatawa. So, balikan ko, pero ito yung konsepto na ginagaya ko ng NPA. Ng NPA, paano sila makapag-organize, mobilize. Kung sino ang dating NPA, you know what to do. So, kung may patriotic mind ka, ay sumapi ka ng Filipino Guerrilla Forces at gayahin nyo yung ginagawa ninyo noon. Gayahin nyo. Pero ang wag nyo lang gayahin, yung pumatay ng tao. Bakit close up ito? Sandali lang. Nag-close up. Wait. Okay. Wag nyong gayahin yung pumatay ng tao. Wag nyong gayahin yung humingi ng pera na persahan. Wag nyong gayahin yung magiging anti-government. So yun lang ang wag nyong gayahin. In other way, tingnan nyo, kasi magaling sila dyan eh. Magaling sila sa propaganda. Magaling sila sa propaganda. Ang isa sa propaganda nila, pag hindi ka naniniwala sa kanila, papatayin ka nila, bibigyan ka ng warning. Pangalawa dyan, pag napasunod ka na, naniniwala barangay sa kanila, mayroon na silang i-implement na forced taxation.
Tapos, yung sila anti-government, which is, lumalabas rin kasi sila anti-government. Although, ganun rin ang ginagawa natin na parabang we are against the government. Pero hindi. Ginigising lang natin ang Pilipino. So, ganun yun. Pero sila, ginigising nila ang damdamin ng Pilipino. Bakit ganito? Process system is not responding. Okay. Baka puno na siguro. Ano? Anyway, pag napuno ito, isa-short natin. Ano? Patuloy natin. Ano? Sila kasi, may layunin kasi sila na maging komunista ang ating bansa. Which is tayo naman ay protektahan natin ang demokrasya sa ating bansa. Kaya nga, we are the vanguard. We are the vanguard of democracy. Tayo ay bantay sa demokrasya natin bansa. Kaya nga, we are registered from the vanguard of democracy na naka-umbrella tayo sa kanila. Hindi sa atin. Kasi I'm also the chairman of the vanguard of the democracy. I'm the chairman or the founder and president. So we will change the name of chairman. Chairman of the vanguard of democracy, which is ang nandito lang ay mga gumagawa ng palisiya. So, saka natin pag-usapan pag nabuo natin. Ang importante dito, ang mahalaga kasi, pag marami na tayo, mas madali. Madaling kumilos lahat ng bagay pag nabuo na tayo at lumakas tayo. Yun yung objective natin. Kaya nga sabi ko, I'm looking for the Filipino patriotic mind. Mayroong prinsipyo at may advocacy sa buhay. Yun yung hinahanap natin dito. Yung kumalas, wala silang patriotic mind. Because this is the original Filipino guerrilla forces is to help our country, to defend our country. Wala nang iba. Kung mayroon man claim, we will discuss. But sa ngayon kasi, sabi ko nga, may meeting kami mamaya, yung United People's Initiative. But ang pinakakuan dito si General Fukis. General Fukis ang hindi ko alam ang tawag dito kay General Fukis as secretary, head of the secretary of the United People's Initiative, si General Fukis. So, pinag-iisa natin ang lahat ng organisasyon. Ang lahat ng hindi makaisa, ibig sabihin, hindi sila nakikipag-unite. Dahil bakit? Kumbaga, may mga sariling agenda sila. Ako anumang organization, we are willing to be under them. Ang mahalaga lang kasi dito, mabago natin sistema ng Pilipinas. Yun yung pinaka focal point natin, mga kaibigan. Kaya nga, manatili tayo sa Filipino guerrilla forces. Yung kumalas, wala silang patriotic mind to defend our country. Kasi tayo lang yung organization na nagdidepensa eh. Tingnan mo doon sa vision and mission natin. Ano yun, nakapaloob. Yun ang primary natin. Secondary lang yung paano sa operational fund. Yung bawat isa sa atin maglaan ng 5,000 bawat grupo, bawat membro. Hindi masama. Yung wala, 1,000. Yung iba nga organization, mayroon 30,000, 15,000 ang mga membership. Tayo wala. Wala tayong membership. Kaya lang sa ID, babayad kayo. Hindi ko alam kung anong pang final na pinag-usapan ng mga personnel regarding sa ID. Hindi ko na alam. Wala pa silang update sa akin in regards to ID. Na finalize ng mga miyembro ng personnel. Okay, so much for that. So, tuloy lang natin, mga kababayan. Ang malaga dito ay patuloy tayo na buo ng samahan para sa sambayan ng Pilipinas. Pero, mga kaibigan, lumakas ulit tayo. Mayroon tayong kasangga ulit na mas matapang-tapang. Mas matapang-tapang sa akin. Isa ko rin kabaro. Isa rin iyer. Isang iyer rin. Ang sinabi ko lang sa kanya ay ano ba yung words na sinabi ko sa kanya? We are ready to support him kung in case na mayroon siyang gagawin. Nasa likod tayo.
in accordance to law. In accordance to law. Kasi nga, ayaw natin makulong. Ayaw tayo magkamali. So, dapat malinis ang kilos. Ang kilos natin ay kilos ng taong bayan, which is initiative by the Filipino people. So, with that, always people's initiative, there's no violation on the law because we are under the Republic Act 6735. Kung hindi ako nagkakamali, babalik ako ulit. Imamaster ko yun, baka magkamali ako. No? But we have a law of people's initiative na magkaisa tayo, na dapat tayo ang masunod. We are authorized to arrest the President of the Republic of the Philippines. We are authorized to arrest the Armed Forces of the Philippines. We are authorized to arrest the Philippine National Police. Provided kung kaya natin. Kung kaya natin. Yun lang yun. Ayun lang ang tanong. Kung kaya natin. Kaya natin mga kabagang. Kaya natin. Paano naging kaya natin? Magkaisa lang tayo. Ha? Lumabas tayo 1 milyon. O kaya 2 milyon. 1 milyon sa Kwan. O 3 milyon. 1 milyon sa Malacanang. 1 milyon sa Armed Forces. 1 milyon sa PNP. O. Na sasabi na, we will arrest you in accordance to Republic Act 6735. Ano ba maging kontra nila? Ano pang legal defense nila doon? Eh di kung hindi pwede, alisin natin yung batas na yan. Kung hindi pwede yan. Ha? Alisin natin yung batas na yan. Yung People's Initiative, kung hindi pwede. Ha? Mga kabagang. Oh. That is part of my education. Education. Educate and educate the Filipino. Ha? 1 milyon sa Armed Forces, 1 milyon sa Malacanang, 1 milyon sa Aguinaldo. What I mean, sa Camp Crame. Oh. So, 3 milyon. Oh. So, kung sa Malacanang, andyan yung Malacanang Forces, na ang pinuputuktan talaga ng presidente, pero hindi naman tinuro sa amin na main uniformed personnel na magbarel ng walang barel. Yun yung isipin natin Pilipino. Hindi itinuro sa amin bumaril ng walang baril. Ang tawag doon sa bumaril sa walang baril, duwag. Abusado sa kapangyarihan. Tandaan nyo yan. Ha? Hindi tinuro sa amin, kaya nga may marksmanship na may mga silhouette yan na biglang lilitaw, sundalo. Biglang lilitaw, armado. Biglang lilitaw, walang armas. So pag nabaril mo yun, -1 ka. So ganun yun. So hindi tinuro sa amin bumaril ng walang armas. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Kaya sabi ko, we do not need armas. We need a Filipino with a patriotic mind. Yun lang yung kailangan natin. And we will win our objective. Ano? Mas malakas pa ang boses ko sa paligid. Okay. Lakasan natin. Okay, yun lang muna mga kabagang. At gusto ko lang iparating sa inyo na yung si Franz Castro na nanawagan ng impeachment, na siya nga may kaso. Gago talaga itong Franz Castro. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, mga plastic kayo, mga Makabayan Black. Huwag niyong gamitin Makabayan. Gago. Ako lang may interest doon. Or the other Filipino people. Especially the Filipino Guerrilla Forces. Kami lang pwedeng tumawag ng Makabayan. Kayo mga plastic. Kayo na Makabayan. Kunwari kayo. Kunwari lang kayo. Pero mamamatay tao naman kayo. Gago kayo. Ha? Communist Party of the Philippines, NPA. Mamamatay tao kayo. Alam yan. Oh. Alam yan ng mga NPA. Sila mismo nagsabi na mamamatay tao kami. Kasi nga, pag hindi nakinig sa amin, papatay namin. O, ganun lang. Walang karapatan sa kanila. Patay kung patay. And we are the solution of insurgency. Tandaan nyo. And we are also a solution of corruption and abuse of power. Tandaan nyo, mga kabagang, mga Pilipino, especially the Filipino Guerrilla Forces, tayo ang solusyon. And we'll make a history na tayo ang solusyon, the Filipino Guerrilla Force. Magtiwala lang kayo. Alam ko, yung mga may patriotic mind,
naniniwala sila sa sinasabi ko. Darating tayo doon. Yung hindi patriotic mind, medyo alanganin sila. Questionable. Bakit? Bakit questionable? Kasi nga sila mismo alanganin. Alanganin lumaban sa mga mali. Pero yung may patriotic, kahit kamatayan nila, hindi sila nag-aalangan. And that is a patriotic mind. Kaya naintindihan nila ako. Ang nakakaintindi lang sa akin, yung may patriotic, yung walang kaisipan ng patriotic, lalo na yung mga kontrabida, lalo na yung kumalat sa atin, wala silang patriotic. Because our group is a patriotic organization, no other than that. Sino? Organization lang, organization. Pero walang objective na protektahan ang bansa natin. Protektahan ang Pilipino. Protektahan ang ating bawat pamilya. And the only one is Filipino Guerrilla Forces. Tandaan nyo yan. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng naniniwala. Sa mga Filipino people, I love you all.